Magandang araw mga kababayan! Dito tatalakayin natin ang pinakamainit na issue ngayon na may kinalaman sa iba't ibang lahi, lalo na sa mga kababayang Pilipino nating turista dito sa Canada. Sa episode na to, pag-usapan natin ang mga kumakalat na balita mula sa IRCC tungkol sa Labor Market Impact Assessment or LAMIA, at also sa mga work permit applications. Pero bago ako magsimula, just a disclaimer, hindi po ako immigration consultant or nag-work sa federal government or with IRCC. Meron lang akong experience sa pag-a-apply ng LAMIA and work permit sa company namin. And of course, the best information pa rin is through IRCC. At kung ready ka na, tara, kina dyan. Bilang mga Pilipino dito sa Canada, mahalaga sa atin na malaman ang mga pagbabago sa mga patakaran ng IRCC. Lalo na't may malaking epekto ito sa ating trabaho at kabuhayan dito sa Canada. At masasabi ko din na marami din tayong mga malalapit na kaibigan or kamag-anak na gustong maging citizen at kamakailan lang naglabas ang IRCC ng mga bagong alituntunin na may kinalaman sa mga application ng LAMIA at work permits. Pero sa mga hindi pamilyar, ang LAMIA ay isang dokumento na kailangang makuha ng mga employer dito sa Canada bago sila makapag-hire ng foreign workers. Sa madaling salita, kailangang patunayan ng employer na walang Canadian citizen o permanent resident na available or qualified para sa trabaho na ino-offer nila bago sila makakuha ng foreign worker. Sa kasalukuyan, nagkaroon ng ilang pagbabago sa proseso ng pagkuha ng LAMIA, pati na rin sa processing time ng work permits na nagdudulot ng mga pagkaantala sa pagdating ng mga bagong workers. Sunod-sunod ang mga balita mula sa IRCC ngayong linggo. Noong August 26, in-announce ng government ng Canada na magtatapos na ang pagtanggap ng Labor Market Impact Assessment para sa pagtatrabaho sa ilalim ng low-wage stream sa mga metropolitan cities na may unemployment ng 6% or mas mataas. Ang low-wage stream ay isang bahagi ng Temporary Foreign Worker Program na nagbibigay daan sa mga employer na mag-hire ng mga visitor visa holder para sa mga trabahong considered as low-wage dito sa Canada. Ito nga pala yung unemployment rate per city and province in Canada as of July 2024. Sa buong Canada, ang national average ay 6.4%. Sa British Columbia naman ay 5.6%. Sa siyudad ng Vancouver, 5.7%. Sa Alberta, 6.0%. Sa siyudad ng Calgary, 6.4%. Edmonton is 5.8%. Sa Saskatchewan naman is 4.7%. Sa Manitoba, 5.7%. Sa Winnipeg, ang aking city, 5.9%. Ang Ontario naman, 5.9%. Sa mga syudad na Toronto, 6.1%. Ottawa is 5.3%. Quebec, 5.6%. Montreal, 5.7%. Ang Nova Scotia naman, 6.8%. Sa New Brunswick, 7.3%. Ang PEI, 8.9%. Sa Newfoundland and Labrador, 9.6%. Sa bagong pahayag nila, 10% na lang ng total workforce ng isang kumpanya ang pwede nilang kunin sa ilalim ng programang ito. Dati, 20%. So malaking difference din. Gayunpaman, may mga exemptions pa rin sa mga trabaho sa sektor na katulad ng food security, sa may agriculture, food processing, fish processing, pati na rin sa construction at healthcare. 1 taon na lang din ang maximum duration ng work permit kumpara sa dating 2 taon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng initiative ng Government of Canada upang mabawasan ang pagdepende sa mga foreign workers para sa mga trabahong hindi naman nangangailangan ng mataas na experience, upang masiguro na ang mga opportunity na ito ay unang maibigay sa mga Canadian citizens at permanent residents. At ito pa ang mas malaking balita. Ngayong August 28, ang IRCC ay nag-announce na ang temporary public policy na nagbibigay daan sa mga bisita na nasa Canada na mag-apply ng work permit habang nasa loob ng bansa ay matatapos na. Ang policy na to ay unang ipinakilala noong August 2020 bilang tugon sa COVID-19 pandemic.
Pero matatapos na to dapat sa darating na February 28, 2025. Nung nakausap namin ang immigration consultant ko, kahit na ganito ang bagong announcement ng IRCC, yung mga nakaprocess na work permit before August 28 ay hindi maapektuhan. At ganun pa man, meron pa rin namang ibang paraan para makapag-apply ng work permit once na may lamiya na kayo na hindi nyo kailangang umalis ng Canada. Ang ibig sabihin lang nito ay babalik lang sa dating paraan ng pagpapalit ng status before ng policy noong August 2020. Bago tayo magtapos, nais ko lang ipaalala sa lahat na mahalagang manatiling updated sa mga patakaran ng IRCC. Ang mga pagbabagong ito ay may direktang epekto sa atin, kaya't huwag kalimutang mag-check ng mga official updates mula sa IRCC website or makipag-ugnayan sa inyong immigration consultant. Napansin ko na maraming nababahala dahil sa biglaang announcement ng IRCC ngayong araw na to, and ako ay nakikiisa sa lahat ng kapwa Pilipino natin na gustong magtrabaho or manirahan dito sa Canada. Lakasan nyo ang inyong loob at manatiling manalig sa Panginoon. Hindi to hadlang, bagkus isa lang tong pagsubok na kaya nating lutasin sama-sama. Tulong-tulong lang tayo na magbigay ng pag-asa sa isa't isa at huwag sirain ang loob ng kapwa natin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay marami kayong natutunan. Hanggang sa susunod na episode, ako ito si Jan, at kung ready ka na, taraki na dyan. Gusto ko nga pala magpasalamat sa Twice the D podcast sa pagpapahiram sa akin ng set nila. And also, kung gusto nyo silang i-follow, subscribe, yung link ay nasa description. Thank you.